Pasada Balita. Hirit ng Pangulo na emergency powers para kontrolin ang oil excise tax. Aprobado na sa Kamara na sabi panukala, target naman aprobahan ng Senado ngayong araw. Pasada Balita. Malakihan at utay-utay na dagdag presyo sa mga oil product muling inilarga. Halaga naman ng taas pasahe sa mga PUV. Ia-anunsyo na mamaya. Pasada Balita. Vice President Sara Duterte may tugon na sa kanyang impeachment complaint. Pasada Balita. Pagkala sa mayorya sa Kamara, ikinukonsidera na ng National Unity Party. Pasada Balita. Halaga ng piso muling sumadsad sa halos 60 pesos kontra dolyar. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, OFW cash remittances pumalo sa mahigit 3 bilyong dolyar nitong Enero. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibaing dagat, Israel at Lebanon magkakasa ng negosasyon sa posibleng tigil putukan. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala umakyat bilang world number 29 sa WTA rankings. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mga pagkaing nagpapalala ng rayuma ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Phil-Am cinematographer na si Autumn Durald Arcapao huwagi sa Oscars. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa pong malamig na umaga muli. Ngayong pong araw po na ito ng Martes, Marso 17 ng 2026. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan ng impila may todong lakas DWIC 882 Aliw Channel 23 at sa social media by DWIC 882 sa Facebook at sa YouTube para po sa atin pong live streaming. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino. Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning, sa detalye nga po ng mga pumapasa ng mga balita. Pasada Balita. Aprobado na sa ikatlong tuling pagbasa ng Kamara ang panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ito'y matapos makakuha ang panukala ng 247 votes pabor. 3 naman ang tumutol habang isang nag-abstain dahilan para tuluyan ang pagtibayin sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa ilalim ng panukala, maaaring gamitin ni Pangulong Marcos ang kapangyarihan kung aabot o lalampas pa ng $80 ang kada bariles ng Dubai crude sa loob ng isang buwan. Maliban dito, posible ring gamitin ang emergency powers kapag idineklara ang state of national emergency o kapag may kalamidad na nagdudulot ng matinding pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Magagamit din ito ng Pangulo kapag inirekomenda ng Development Budget Coordination Committee sa pakikipag-ugnayan sa kalihim ng Department of Energy. Tatagal lamang ang emergency powers ng punong ekotibo hanggang 6 na buwan, pero maaring palawigin o wakasan ng Kongreso ng mas maaga sa pamamagitan ng joint resolution. Pasada Balita. Samantala, panukalang batas na magkakaloob ng emergency power kay Pangulong Marcos para isuspindi o ibaba ang excise tax sa langis. Target aprubahan ngayong araw. Tayo mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Ngayong araw, nakatakdang aprobahan ng Senado ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang isuspinde o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Matapos ma-sponsoran sa plenaryo ng Senado, sinabi ni Senate President Vicente Soto III na ngayon nila ipapasa ang panukalang pagkalooban ng emergency power ang Pangulo para nga isuspend o kaya
ibaba ang excise tax sa langis. Dahil sinertipikahang urgent ng Pangulo ang naturang panukala, maaari na itong aprubahan sa second at third reading sa loob ng isang araw. Makikinabang sa pansamantalang suspension o bawas sa excise tax sa produktong petrolyo ang mga PUV drivers at operators, mga magsasaka, mga isda at mga negosyong nakadepende sa paggamit ng langis. Hanggang bukas na lamang ang session ng Senado, kaya isa sa tinitingnan na posibilidad ng Senado ay ang pag-adapt na lang ng Kamara sa ipapasang Senate version para wala ng bicameral conference committee hearing. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang metodong naka sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ari namang umabot hanggang 114 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Okay. Ngayong linggo po ito dahil sa walang preno na malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, base sa pagtaya ng DOE, ang presyo ng diesel ay maaaring maglaro mula 95 hanggang 114 pesos kada litro simula po ngayong araw. Depende sa presyo ng oil companies noong nakaraang linggo. Inanunsyo naman ang kagawaran ng mga posibleng price adjustments hanggang Marso 23 kung saan magkakaroon ng dagdag 20 pesos 40 centavos hanggang 23 pesos 90 centavos ang kada litro ng diesel. Habang 12.90 hanggang 16.60 sa kada litro ng gasolina at 6 pesos 90 centavos hanggang 8 pesos 90 centavos kada litro ng kerosene o gas. Dahil dito maaari namang umabot ang presyo ng kada litro ng gasolina ng mahigit 90 o 91 pesos 60 centavos. Konti na lang. Ipatutupad naman ng ilang oil companies gaya ng Shell o ipinatupad ng Shell Sea Oil at Total ang utay-utay na aumento sa presyo ng langis ngayong linggo simula po ngayong araw hanggang Huwebes po yan. Pasada Balita! Guardians, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitakdakan. Share ko lang dahil kahapon may nadaanan ako. Yung talagang isa sa mga suki namin Anong kulay? Anto, small player ito. Small player. Sa Mayfield Coa. Medyo lumagpas ako dahil akala ko sarado. Ginawa ko, umatras ako ng konti nung nakita ko may nagpaparga. Balik ako. Marami ba? Marami, pila. Actually, yung ilang mga, anong tawag doon? Stall? Hindi, yung ilang pump nila, Pump. sarado. So halos sa 5 sigurong pump nila, 3-2 lang ang gumagana. Ilan ba yung kabuuang pump? Mga nasa 6 eh. 6. So nabawasan ng halos kalahati. Ano yung mga nagpapakarga? Maliliit ba? Kaya Malalaki? sarado yung ilaw nung bahagi ng kanilang gas station. Ang mga nakapila, motorsiklo, taxi, PUJ. Tsaka may mga private, mga ilan yan. Kasi hindi mo mahalatang bukas eh. Kasi nga madilim, tsaka may mga barrier eh. Eto na, Titipid siguro. pakarga ako. Mura yon kumpara doon sa stretch sa Commonwealth. Mura yon yung kantong-kanto na yun sa Philcoa. Mura ng Mga nasa 50 hanggang 80 centimos. Centimos, Pero oh. malaking bagay yon. halos piso na rin. Ang maganda sa kanila, walang limit. Ah, Pero, hindi ka pwede magdala ng lalagyan. Kailangan yung tangke lang na sasakyan mo. bawal ang container. Bawal ang container. Pero dati, nagpapatupad sila, nagpapaano sila. Pwede sa kanila. Etong matindi. Ikot ako. Nakapagpakarga ako. Tinimbre ko yung kay Allen. Saan ako? Dito, mas mura. Magpa-full tank ka na rito. Eto matindi. Nung dumaan siya, sarado na. Di ba? Ang Hindi bilis, ko alam kung nawalan sila ng supply, naubos ang supply, na-delay yung supply, or meron silang plano. Kasi nung dumaan kami kinahapunan, umikot siya. Hapon. Iba na presyo. Nagdaano na. Di ba? Tumaas ng 2 piso almost ang 1 litro ng gasolina. So napilitan tuloy yung anak ko Small na... player yan, Small player to. Napilitan tuloy yung ang anak ko na yung dating mas mataas na quality ng gasolina ang ikarga niya, yung lower class ang ipinakarga niya dahil ang laki ng itinaas. Di ba? Ang tanong ngayon, lahat ba ng gasoline station is susunod sa utay-utay? Yan. Di ba? Kasi may mga nakita na ako, ang laki ng diferensya eh. From Commonwealth hanggang dito sa may San Juan area, ang laki ng diferensya. Yung 60 plus lang dito sa Commonwealth,
70 hanggang 80. Oh. So paano natin gagawin? So ang gagawin mo talagang maghahagilap ka pa ng pwedeng mura. Kaso kada ikot mo, nauubos ang gasolina mo eh. Buti sana kung pag-ikot mo, may machechempohan kang mas mura. Paano kung mas mahal? De olat ka. Sa amin naman, doon Diba? sa may bandang EDSA, may mga limited lang. Kumbaga, Ang sabi nila hanggang 1,000 lang eh. oo. Pero nagulat ako eh. Kaya tinodo ko na eh. Sabi ko, pati patot panabla na to para, kasi kinabukasan, laki na itataas eh, di ba? Kaso, yun na nga. Finultang ko na. Di ba? After a few minutes, Nagbago. 2 piso. Hindi mo napansin kahapon, parang tsaka ngayon, parang lulugo-lugo ko. Wala akong makain kasi pinangkarga ko ng gasolina. ikaw na. Ako na ba? Ito atin lang medyo ginagaanan na natin kasi ang bigat. Ang bigat naman Ang talaga. bigat. Mamaya pa, may Oo. mas mabigat. Ito yun. Ayun na. Ito yun. Yan na ba yun? Ha? Bukod doon sa oil price increase, Nako. eto na ha. Kapit po, bayan kapit. Makinig po kayo, lalo na po doon sa mga sumasakay ng mga PUV. Ia-anunsyo ngayong araw ng Department of Transportation and, at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang halaga ng dagdag pasahe para sa mga pampublikong transportasyon, partikular sa mga jeepney at bus. Ilang tugon ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bunsod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa LTFRB, dumaan sa masusing pag-aaral ang nasabing hakbang at isinaalang-alang ang posibleng epekto nito sa mga pasahero at sa sektor ng transportasyon upang matiyak ang tamang balanse para sa parehong operator at commuter. Matatandang huli o humiling ng dagdag 2 pesos ang ilang transport group para sa minimum fare sa pasahe sa jeepney. Pasada Balita. Sa oras po na 14 at sandaling makalipas ang ika-6 na ng morning, naniniwala naman ang Department of Transportation na kailangang itaas ang pamasahe sa pampublikong transportasyon dahil sa patuloy nga na pag-alagwa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Vanoy Lopez, mahalaga ang hakbang na ito upang mapanatili ang maayos na operasyon ng transport sector sa bansa. Nakatuunan niya ang planong fare hike sa pangmatagalang sustainability at stability ng transport system. Tiniyak naman ng DOTR na sisikapin nilang maging makatarungan at abot kaya pa rin para sa mga commuter ang anumang dagdag pasahe na kanilang aaprubahan. Pasada Balita. Ito na, with your indulgence again, Kuyang Drew, mga kabalitaktakan. Nawa, itong gagawin nilang pag-aproba at pag-anunsyo kung magkano itataas. Sa magkano bang halaga ang makatarungang desisyon? Isa pang dalangin ko, kasabay nito, yung makatarungang fare matrix. Yan. Dahil dyan tayo nagkakaproblema eh. Pag walang fare matrix, hindi natin alam kung anong ipatutupad na magkano ipapatupad nitong mga tsuper na to. Hindi naman natin nilalahat, pero may mga pagkakataon kasi na minsan nauuna pa yung mga tsuper sa pagtataas kumpara do sa ilalabas na halaga at aaprubahan ng LTFRB. Yun lang ang aking pakisuyo sa mga kinaukulang ayan siya ng pamahalaan na pag nag-anunsyo po kayo kung magkano yung inyong inaprubahan, kasabay dapat nito yung pag-i-issue ng fare matrix. Oo. Para walang Yung kaguluhan. taripa na tinatawag. Oo. Kasi nagkakaproblema, kung walang matrix, sasabihin ni Mamang Chuper, ganito po ang Dapat mayroon talaga yan. ang minimum fare. Magugulat ngayon si pasahero, ha? Ang narinig ko po sa balita, ganito lang. Doon ngayon magkakaroon ng pagtatalo. Hanggang sa maging mainitin ang pagtatalo, mag-aaway-away sila ngayon. Diba? So yun lang ang pakiusap ko, maglabas din po kayo ng fare matrix. Para at least may makikita yung mga pasahero, wala na silang karapatang magreklamo. Dahil eto na yun eh. Oo. Di ba? Yun lang naman ang kailangan natin Wala. yung basihan. Kung magkano. Aminado naman ang DOE, na, kasi siya, talinga ang kamay Correct. natin pagdating dyan eh. Hindi, tsaka okay lang naman sa mga pasahero yun. Ang Oo, okay importante lang, talagang dapat merong basihan. May Diba? Dapat masunod yung basehan na Correct. yun. Kanina, ito linawin natin 6 a.m. nagpatupad kanina pala ng Increase. increase. Ah. Ulitin natin ito po ay utay-utay. Dapat. Dapat utay-utay.
Pero iba pa kasi yung presyo bawat Correct. lugar. So Tama. marami ang nagtataka, 'di ba? Ang paliwanag po ni Secretary Sharon Garin diyan kung bakit iba-iba. Kasi yung may tinatawag sila yung distansya o yung layo. Correct. Yung layo mula doon sa Pinagkukunan. Tama naman. ng Tama naman. supply. So yun po ang maikling paliwanag po dyan ni Secretary. So gasolina, ulitin lang natin, as of 6 a.m. po ito, 11 pesos 40. Unang bagsak? Una. Aray. 11 pesos. Tapos So, yung diesel, 77 plus. 16 pesos. Aray. 16.40. Kasi yung ibang diesel nasa 80 plus na eh. Yung iba 90 pa. So Oo. plus So, 16. this week, more or less expect 100. na natin ang nasa 100. Mahigit 100 na. Tapos, ito naman kerosene, ito maliit lang, although maliit, pero malaki pa rin eh. 4 pesos 80 centavos. Alright. So, Ano ba bang gumagamit ng ano? Yung bigas na- siguro, no? Meron pa naman yan. Meron pa Anong naman. tawag sa ganun? Ah, Yun ang tawag Ang sa tawag doon? Anong tawag? Gasol? gasol? Hindi, iba yung Hindi, gasol hindi, eh. hindi. Ano Anyway. yun? Yung kalan? Oh, yun, yung kalan. De bombang kalan. Nasa isip ko makinilya. Alala ko kasi yung nasakyan naming taxi. 40 pesos yung kanyang At, flag down pero parang makinilya yung Ito pa, yung bagsak. matindi pa. Merong mga ilang mga karinderya na aminado na baka magsara. Magsara. Yun ang hindi naman natin kaya talagang mapigilan. Hindi lang karinderya, kuyang. May mga gasoline station din Mismo na nagsasara. gasoline Oo. station. Hindi natin malamang dahilan. Yung iba, baka nag 4-day work week. Ha? Baka nag 4-day work. Alamin natin. Samantala, ito medyo good news naman ito. Pakinggan yung maigi mga kabalitaan. Sisimula na ngayong araw ng DSWD ang pamimigay ng 5,000 peso cash assistance sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sa gitna pa rin ito na nagpapatuloy na pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipapamahagi ang ayuda sa 30 payout sites sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila simula kaninang alas 6 ng umaga. Isasagawa ang magkakasabay na payout sa Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan at Valenzuela City. Iyon naman ang kalihim na target matapos ang pamamahagi sa loob ng 2 hanggang 3 araw upang agad na makatulong sa nasa 139,000 tricycle drivers. Pasada Balita. Narinig din natin ang sinasabi ni Secretary Banoy Lopez, yan po ay hindi pa yan yung fuel subsidy. Cash aid pa lang ng DSWD. Ayuda pa lang to. Ayuda pa lang. Kaya nakatutok sa tricycle drivers. Oh, tricycle. Yung fuel subsidy, ang target nilang panahon o petsa na ipamahagi yan ay bago matapos pa ang Marso. Aray. So, Inaantay yata nila yung 100 plus kada dollars. dollars. sa Actually, world nasa market. 100, mahigit $100 na nga eh. Diba? Yung presyo sa Ayun yung sinasabi nga, anhin mo pa ang kabayo kung patay na yung damo. Baligtad ba? Baligtad. Sobrang taas ng presyo ng gasolina. Naduling ka, no? Baligtad na Naduling ka, no? Naduling na ako. Ay, nako. Sa oras po na 21 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning sa iba pang paksa ng mga balita. At sumite na si Vice President Sara Duterte ng Consolidated Answer ad Cotelam sa House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa mga miyembro ng naturang komite, ipinadala ang tugon ng pangalawang Pangulo sa komite kahapon alas 4:30 ng hapon. Nangangahulugan ang answer ad cotelam na sumasagot, tumutugon ang kabilang panig sa reklamo pero hindi kinikilala ang jurisdiksyon o may reservation sila sa jurisdiksyon ng komite. Iginit naman ni Congressman Ridon na sa halip na sagutin, tinangkapang questionin ni VP Sara ang impeachment proceedings sa pamamagitan ng sinasabing maling interpretasyon ng due process. Nilinaw din ng mambabatas na hindi pinagkaitan ng due process ang Vice Presidente lalo't binigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga reklamong kinakaharap. Pasada Balita. Binigyan din naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nakasalalay sa mga ebidensya ang posibleng pananahugutan ni VP Sara kaugnay sa ikakasang impeachment proceedings.
Pinahayag ito ng mambabatas kasunod naman ng mismong pahayag ni VP Sara na panibagong fishing expedition na naman ng Kamara ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Congressman Jokno, may pagkakataon ng Vice Presidente para itanggi ang mga aligasyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng sagot at mga ebidensya sa ipinadalang Notice of Respondent ng Kamara. Git ng kongresista na ang impeachment proceedings ang tamang venue para lumabas ang katotohanan. Para kay Congressman Diokno, malinaw ang kanyang mosyon na i-preserve ang documentary pieces of evidence at tiyakin ang seguridad ng isang testigo upang magampanan ng House Committee on Justice ang tungkulin na timbangin ang mga ebidensya. Matatanda ang nauna ng hiniling ng kongresista sa Kamara na ilipat sa Justice Committee ang pangalaga kay Ramil Maldriaga mula sa kustudiya ng BJMP sa lungsod ng Taguig. Pasada Balita. Kumbinsido naman ng isang constitutional law expert na walang naging epekto ang maagang deklarasyon ng kandidatura ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 elections sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Integrated Bar of the Philippines National President Domingo Cayosa, tila hindi natinag ang mga kongresista dahil marami pa ring bumotong pabor sa sufficiency in substance at form ng reklamo laban kay VP Sara. Gayunman, aminado si Atty. Cayosa na hindi niya matiyak kung may epekto nga ba ang maagang proklamasyon ng pangalawang Pangulo sa Senado na magsisilbing impeachment court sakaling matuloy sa trial. Base dun sa mga pangyayari sa nakarang mga araw, mukhang hindi naman masyadong mubra. Kasi kung titignan natin yung boto ng mga congressman dun sa finding probable cause for impeachment dun sa committee, iisa lang ang hindi sumang-ayon. So mukhang hindi rin natinag ang mga politiko, yung mga taga-usig. Hindi natin alam dun sa mga senador kasi sila naman magiging hukom. Sa taong bayan naman, parehos pa rin naman kung pakinggan natin yung mga survey. Karamihan naman ng taong bayan gustong malaman ang katotohanan, papanagkot kung meron man. So sa tingin ko, hindi masyadong effective yung gano'n. Samantala, naniniwala si Cayosa na mas makatutulong para kay VP Sara kung personal nga nito nga harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Wala namang sinasabi na kinakailangan siya mismo. But of course, yun nga, kung hindi siya dadalo mismo, kasi marami dun sa mga paratang, diretso sa kanya, siya lang ang nakakaalam. Diba? Kasi nagsalita na yung mga tauhan nila, yung mga empleyado nila. Meron na silang mga testimonya, so there'll be nothing new. Siya sana makakadagdag ng kalinawan kung magpapakita siya. Upon tinig ng constitutional law expert at dating Integrated Bar of the Philippines National President Domingo Cayosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Detalye ng iba pang headlines, kinumpirma mismo ni House Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Ronnie Puno na hindi nasisiyahan ang kanilang miyembro sa mga hakbang ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bogie III. Ayon kay Congressman Puno, dissatisfied ang kanilang partido sa hakbang na ginagawa ngayon ng liderato ng Kamara. Dagdag pa ng kongresista mula Antipolo, pinag-iisipan ng partido kung mananatili pa ba sila sa majority block o tuluyan ng kakalas at lilipat sa minority block. Gate ng kongresista, handa rin siyang magbitiw sa kanyang pwesto bilang Deputy Speaker dahil anya sa late na pag-release o paglalabas ng pondo para sa ilang social services sa maraming distrito sa bansa. Bukod pa rito, nadiskubre rin anya ng partido na hindi na-download ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga proyekto. Anya, kulang sa komunikasyon ng liderato sa Kamara para hindi anya inala o dahil hindi anya inaalam ni Speaker D ang sitwasyon ng mga kongresista at ang pangangailangan ng bawat distrito. Nabatid na ang NUP ang ikalawa sa mga partido na may malaking miyembro sa mababang kapulungan. PCSO tatanggap ng aplikasyon para sa STL operation sa ilang lugar. Narito po ang special report
Mula kay Ann Rodriguez. Inanunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na tatanggap ito ng mga aplikasyon para sa Small Town Lottery o STL operations na nagsimula na noong March 14, 2026, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang March 30, 2026 ng alas 4 ng hapon. Kabilang sa mga lugar na bukas para sa aplikasyon ang Navotas at Valenzuela, Ormoc City, Dagupan City, Zamboanga City at Ilocos Sur. Samantala, itinakda naman sa March 31, 2026, alas 10 ng umaga ang pagbubukas at evaluation ng mga aplikasyon. Ayon sa PCSO, maaaring bisitahin ang kanilang website o tumawag sa Branch Operations Sector Online na 8706-7571 para sa requirements at iba pang guidelines. Samantala, nagsagawa naman ng medical dental mission ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Pila, Laguna. Katuwang ang local government ng naturang bayan at ng kanilang rural health unit. Pinangunahan ang programa ng PCSO Medical Services Department kung saan nakatanggap ng libreng healthcare services ang mga residente ng Pila, kabilang ang mga senior citizen, mga bata, persons with disabilities at iba pa mga nangangailangan ng medical attention. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang medical consultation, ECG o electrocardiogram testing, tooth extractions at pamamahagi ng libreng gamot at vitamins. Sa kabuuan, umabot sa 166 ang bilang ng natulungan ng outreach program kung saan 102 ang nakatanggap naman ng medical services at 64 ang nag-avail ng dental care. At alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado may matutulungan po tayo mga kababayan po natin Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po naganap na alas 6:33 na po ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang issue po ng politika. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang isa pong kilalang political strategist sa katauhan po ni Ginoong Lito Banayo. Magandang umaga po, Sir Lito. Welcome po muli sa DWIZ, LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Sir Lito. Good morning, Drew at John, at salamat sa inyong pakikipagpanayam sa akin dito sa DWIC. Salamat din po sa inyo pong pagpapaunlak naman, Sir Lito. Kayo ang talagang hinanap namin kasi Parang nagdilang anghel ka. nagdilang anghel ka eh. Kasi hindi namin masiguro ano bang pumasok dito sa isip ng mga kongresistang ito. Doon nagpaparamdam na before, prior Oo. to this. Oo. At alam naman natin kahapon may sagot din si VP Sara doon sa impeachment complaint. Ito kaya may kaugnayan doon sa tila baga pagtatampo ba ang tawag doon? Masasabi ba? Dissatisfied. Dismayado. Dismayado. National Unity Party. Anong basa mo rito? Magkakaugnay kaya ito, Sir Lito? Well, alam mo, lahat sa politika magkakaugnay eh. Lang. Kawing-kawing lagi yan, no? Laging may anggulo, no? Wika nga. Unang-una, dapat nating mapagtanto na iba ang leadership style ni dating Speaker Martin Romualdez at ang kasalukuyang Speaker na si Bogie D, no? Si Speaker Martin Romualdez kasi, at nakita naman natin yan, at yun na nga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng iskandalo nitong flood control projects, etc. Si Speaker Romualdez, todo pasa ang bigay ng pera sa kanyang mga congressmen. No? Yung bang spread the gravy, wika nga, no? Everybody happy. Yun No, ang mabuhay hinihintay na kong siguro word. yung kaaway.
Opo. Everybody happy. So nakita rin natin ang naging resulta niyan, which is sobrang laki ng pera ang nalustay dito sa mga flood control projects at iba pang infrastructure dahil sa pakikipagsabwatan ng mga congressmen, pati mga senador na rin, ang mga pakikipagsabwatan sa DPWH at mga kontratista. Dahil dito sa krisis na ito, natanggal si Speaker Romualdez, di ba? Pumalit si Speaker Bogie D na hindi kilala ko kasi pareho yan no. At si Speaker Bogie D ibang klase leadership nito, tahimik no, hindi siya yung ganon. Lalo na't alam naman niya kung gaano kahirap ang dinaranas ng ating ekonomiya ngayon. So siyempre, hindi pareho nung araw na itong si DBM Secretary Amina Pangandaman, kung ano sabihin ni Speaker Romualdez, go ng go, labas ng pera, yung bago ngayong DBM Secretary na career official, takot yan kumilos. Bago acting pa nga lang yan Hindi pa yan ako-confirm ng Commission on Appointments. At pangalawa, alam niya na gipit ang pondo ng bayan. Okay. No? Wala talaga tayong pera, no? So ano ilalabas mo, no? So yan na yun. Ito syempre yung iba naman nahirati doon sa dating gawi. Sanay At ba hindi rin naman natin may sila- tuturing, Sir Lito? Nasanay? Well, nasanay at hindi rin naman natin sabihin natin, we look at it also from their point of view, ano? Siyempre may mga pinangako yung proyekto sa kanilang mga constituents, sa kanilang distrito. Alright. Lalagyan natin ng karsada ito, lalagyan natin ng ganito ito. Walang dumarating na pera, no? Walang lumalabas na pera mula sa kaba ng bayan, no? So yan ang nagiging isang problema na nakikita ko, no? Oo. Right. So, yung masasabi nating nasanay before, di ba dapat expected na yun dahil nagbago nga ang liderato at sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa natin, Sir Lito. So, tama ba yung timing na gawin ng NUP itong ganitong hakbang o talagang maididikit natin sa politika? Well, madidikit po talaga sa politika, no? Hindi rin naman natin matanggal yung posibilidad na sa susunod na opening na session. Kasi patapos na itong session na ito, no? Stay yata nila bukas Hanggang bukas. Tapos sa Mayo na ang balik, ano? At pagkatapos noon, sandali lang yung Mayo, pagkatapos noon yung sine die na, yung tapos na ang year annual session, mag-uumpisa susunod na sa SONA na. Maaring dyan sa mga panahon na yan, merong mga nag-iisip na leadership change, no? O i-shake up ang leadership sa House of Representatives. Hindi natin matatanggal 'yon. Hindi rin natin maitatatuan na lahat naman ng congressman siguro may ambisyon na sarili, no? May gustong ganitong committee, ganitong committee. Talagang ganyan ang politika natin, no? Right. So, in-expect nyo ba, Sir Lito, na ganito ang mangyayari o gagawin ng NUP to or ng ilang pang partido for that matter sa mga susunod na araw? Nakatali itong sa NUP, nakatali rin ito doon sa impeachment complaint. Pinakinggan ko si Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker Ronnie Puno, at matagal ko nang kilala si Ronnie Puno. In fact, nagkasama kami sa kabinete ni Pangulong Erap Estrada noon, no? Unang-una, magaling si Ronnie Puno. You have to give it to him, no? Alam niya lagi kung paano magmaniobra. Mahusay siya, sabihin na natin, no? Alam niya, enough experience, no? Panahon pa ni Presidente Marcos na una, nasa Washington yan bilang siyang kanang kamay dati ni dating Ambassador Kokoy Romualdez, tatay ni Martin Romualdez, no? So sana yan, ang dami-dami ng mga dinaanan niya sa politika, no? So nakikita niya rin yung mga numero ng basahin ninyo yung Pulse Asia ngayon, no? Nakikita niya rin yung numero na miski na anong ibato nila kay Inday Sara bilang pangalawang pangulo, lahat ang binato nila doon, bakit mas mataas pa rin ang kanyang trust rating kaysa sa kay Pangulong Marcos? 55 versus 36, if I'm not mistaken. My numbers are right, no? Bali, meron kang 20% spread
At napakalaki ng disapproval rating, 45 ni Pangulong Marcos, samantalang kay Inday Sara nasa 20 something lang, 24 yata. No? So nakikita nila yan. Lahat ng politiko lagi nakatingin yan sa Pulse Asia, SWS, kung saan-saan mga survey. No? So alam nila na hindi rin masyadong popular yung mag-i-impeach ka ng isang tao na hanggang ngayon ay popular pa. Pangalawa, binoto ng 32 million people. Yung impeachment kasi, hindi yan parang nagtatanggal ka ng cabinet official o palpak ka, malis ka na, no? Halimbawa, pareho nung ginawa nila kay Cristina Frasco, no? Tinanggal na lang basta, no? Yung ganon, yung mga ganong ano, kasi appointive lang yon. Or elected ka na 3 years from now, hindi ka na mananalo, di ba? Election kasi, gano'n. Yung vice president at yung presidente, hinalal ng buong bansa yan. So hindi ganun kadali, parang hindi ka nagpapalit ng damit, no? Dapat yung batayan mo para i-impeach ang isang tao talagang solido. Talagang dapat karapat dapat natanggal sa pwesto kasi kung hindi mo tatanggalin sa pwesto, malaking kasabaan ang magagawa sa ating pamahalaan. Ang vice president naman walang kwentang posisyon eh. Sa totoo lang. Di ba? Spare tire ang tawag, di po ba? Spare tire lang yan no? Nagkakaroon lang yan ng valor pag binigyan ng cabinet ng cabinet position. Naghihintay lang yan na mamatay ang presidente o matanggal ang presidente. Anyway, So wag nating hanapan ng kung ano-anong ano raw kaparehon to si Auntie Claire, ito si Claire Castro. At bakit daw wala raw ginagawa ang Vice President? Yun ang nakalagay sa saligang batas natin. Naghihintay lang yan. Hindi huwag mong asahan yan na maraming project. Kasi wala namang pera to begin with. 900 million. 900 million ang samantalang yung mga congressmen, billion-billion bawat congressman ng project, di ba? Carlito, with your indulgence, bago lang lumayo ng konti, ang tanong ko lang po, nakikita mo po ba na sa pagbabalik or sa mga susunod na araw, ang sinasabi mong pagpapalit ng liderato, nandun ang pangalan ng Ronnie Puno? Well, hindi naman natin matatanggal kay Ronnie Puno na mag-ambisyong maging dati na naman siya dati na naman siya nagsabi na pwede available siya. No, kung sakasakali noon, no. At ako, yun na nakikita ko na malamang hindi sa sesyon na ito, malamang pagkatapos ng annual session na ito, pagkatapos ng Sinedie, baka sa next bago mag-SONA. Bago mag-SONA, no, sa umaga ng SONA, maaring magkaroon ng palitan in the same way na ito siguro sabihin na natin prediction. Sa Senado, ganyan din ang mangyayari. Magkakaroon din ng leadership fight sa Senate presidency pagpasok ng SONA. Power struggle, pagpasok ng SONA. So, sa hirap po ng buhay ngayon, sa dinami-dami ng kinakaharap natin problema na hindi rin natin kontrolado, Sir Lito, makakakita ba pa tayo ng panibagong agawan ng liderato sa dalawang kapulungan ng Kongreso? May tug of war ba kayong nakikita? Dapat pa bang bigyan ng ikangay atensyon yan sa pagkakataong ito, Sir Lito? Well, tama kayo na dapat talaga ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung hirap na daranasin natin dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero tanggapin din natin yung realidad na wala tayong magagawa halos. Hostage tayo ang lahat ng langis natin galing sa Middle East o kaya yung mga independent, yung mga maliliit, bumibili yan ng refined products from China and South Korea. Ngayon na nagkakagulugol tayo sa langis, no? Ang buong mundo, hindi lang naman tayo. Sa palagay niyo ba, bebentahan tayo ng langis ng China? Inaaway natin araw-araw? No? Papuntahin mo si Tariela sa China at siya mag-negotiate para bigyan tayo ng langis. No? I mean, yun ang mga realidad Hindi ko sinasabing mali o tama. Sinasabi ko lamang, yun ang mga political realities. Ngayon, wala naman talaga ano ba magagawa ng Pangulo ngayon? No? Babawasan excise tax. Okay, binigyan na siya, bibigyan na siguro by tomorrow, pasado na sa Senado, inadapt nila yung mismo ng House, yung panukalang batas ng House na bigyan ng ang presidente ng power or authority to
do as he thinks is right, excise tax, bawasan o tanggalin. No? Pero kailan pa yan? Hindi yun ang issue eh. Ang issue, gusto man nating bawasan ang presyo ng gasolina or ng diesel, meron ba tayong mabibili? Yun lang. No? Supply. Wala tayong Wala tayong mabibili. supply. Eh. Lahat That is the nagtitipid. reality. Walang supply until and unless matigil yung gera or magkaroon ng negotiated peace settlement between Iran, Israel, and the US. Other than that, yung Straits of Hormuz will continue to be a choke point. No? Wala tayong masyadong magagawa. Kaya hindi ko nga malaman. Ang sinasabi ng gobyerno, huwag kayong mag-alala, may langis tayo hanggang Mayo o 60 days from now. Hindi ko babanggitin ko sino mga nakausap ko, tinanong ko na mga industry players, no? Yung mga ibig sabihin yung mga may-ari o Umiiling mga ba? nagpapatakbo ng oil, umiiling sa akin. Ang tingin nila, pagkatapos kakamot na ulo. Tingin nila pagkatapos ng Holy Week, nga tayo. Aroy. Ganon? Sa kawalan No? ng supply ng magkakapilahan Wow. ng kilo-kilometro sa gasolinahan. Wow. Lahat 'yan magkakaproblema, no? So talagang yun muna isipin natin. Kaya nga kung minsan nagtataka ka dito rin sa House of Representatives. Itong isang congressman dito, ito si Terry Ridon, na wala nang binunganga tungkol sa impeachment. Ang hindi intindihin, paano ba natin may susurvive, no? Saka na muna yung impeachment, no? Paano natin masusurvive itong problema natin? Dahil kawing-kawing yan eh. Ang bigas tataas. Man, Pag- domino pag effect tayo yun. Tumaas na nga actually. Baka tumaas pa. na ng 2-3 piso, tataas pa yan. No? Dati akong nasa NFA, sabi ko sa inyo, pagdating ng tag-ulan, malaking problema natin sa bigas. Okay? Opo. Lahat tataas. Yung mga dilata natin, mga sardinas natin, yung lata niyan ini-import natin eh. No? 'Di ba? Right. Halos lahat kasi ng pagkain natin partly or wholly imported na eh. Opo. No? So, ang laki ng problema. Yun ang So, ang problema nga, wala naman tayo ring solusyong madali ang solusyon na magagawa dahil hindi tayo preparado. At hindi naman talaga tayo exporter ng ano. Opo. Alright. So Sir Lito, last na lang sa on Yes, my part. yes. So itong ginagawa sa Kongreso sa halip na dapat tutukan ang impeachment, mas dapat iprioridad itong mga mahalaga at o mga importante Yung malapit nga mga sa bituka ng malapit sa mamamayan. bituka ni Juan de la Cruz. Anong magagawa, miski na maraming maliliit na bagay, ano ang magagawa para maibsan man lamang ang hirap na daranasin ng taong bayan? Yun sana ang pagtuunan ng pansin. Ayun. Alright. Malinaw. Opo. Alright. Marami pong salamat, Sir Lito, sa inyo pong oras, sa inyo pong panahon at sa mga susunod pang Uunahan na namin kayo, ha? Para kang, Aabalahin namin kayo ulit. the political Nostradamus. Hindi. Basta, bata mo kami. Medyo paghahangin natin ng konti, Sir Lito. Mabigat masyado. Opo. Okay. Maraming salamat po, Sir Lito. Magandang araw. Good morning, sir. Ingat po. Good morning. Good morning. Ingat po, ingat. Alright. Si Kahit sa natin paikutan, talagang Si- ang produktong petrolyo talaga. Ginoong Lito Banayo, isa pong political strategist. May punto naman din. Naman. Sobrang laki ng punto. Parang- Hindi kasi kung titignan mo nga Parang naman, 3 points eh. parang ikaw yan eh. Halimbawa, for example, Roger Indaldes, Kuya Andrew, mga kabalitan-kabalitaktakan. Asanay ka sa tatay mo na lahat ng hilingin mo. Actually, Ibibigay. yung word ay nahirati. Asanay. Nasanay. Kumbaga, na baby. Yan. Diba? Na kada hiling mo, ibibigay. Mm. Biglang nang ibang bahay ang tatay mo. Oo, may mga ganyan. Ang naiwan ng nanay mo na lang. Ang tatay mo, dinala yung Dinala budget. lahat, oh. naiwan kay nanay. So, ang gagawin ni nanay, talagang, Higpit sinturon. Higpit na sinturon yan. di ba, gagawin ng lahat para mabuhay kayo ng maayos. Walang luho. Oo. Yun lang nakikita ni Senator ni Sir Lito na naging dahilan. Dahil pareho niyang kilala eh. Yung dalawang speaker eh. At iba ang estilo nitong bagong Sa speaker. makatuwid na hirati rin. Sino? Yung mga nandun. Siyempre, ang sabi, malinaw naman sa sinasabi ni Congressman Puno. Ang sinasabi, nadiskubre ng kanilang partido na hindi na download ng DBM yung pondo para sa mga proyekto. Ayun Tama lang. yung sinasabi ni Sir Lito, may mga pangako sa mga constituent nila yan na may proyektong Pangako. ganito.
farm to pocket, farm to Farm pocket, to market. farm to Farm to market market. road, di ba? O, maraming mga proyekto. At sinasabi, Na? hindi na i-release ang pondo ng ilang social services sa maraming distrito sa bansa. Ayun. Pag sinabi mong pondo, pera yan. Yan. Alright. So, tampong pororot. I rest my case, ginoong gentleman. Ginoong na gentleman pa. Oh, ito na nga. Ito, baka magtampo pa ito. Baka layasan tayo nito. Baka Baka off-air tayo. Oras natin, Doc Winner! 10 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 7. Kapag ito tayo po'y tumanggap ng ilang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng Association of Women's Legislators Foundation Incorporated. Pangungunahan ni Pangulong Marcos ngayong araw. Ang kabuuan ng detalye hatid ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Nagatagdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng Association of Women's Legislators Foundation Incorporated o yung AWLFI ng 20th Congress sa Malacanang. Ang nabanggit na organisasyon ay samahan nga ng mga babaeng mababatas na nagsusulong ng mga programa at advokasya para sa kababaihan at mga bata sa legislative agenda ng bansa. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 70 women legislators ang miyembro ng asosasyon na pinamumunuan ng mga co-presidents na sina Gina De Venecia at Linabel Villarica. Makasama naman ang Pangulo sa nabanggit na aktibidad, si Executive Secretary Ralph Recto at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa himpilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, PNP Chief Nartates nangako ng matibay na suporta para sa PNPA modernization. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kanyang isusulong ang pangakong modernisasyon sa Philippine National Police Academy o PNPA para mas maihanda ang mga susunod na opisyal ng pulisya sa mabilis at nagbabagong hamon sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Bilang isa sa pangunahing pinanggagalingan ng mga opisyal ng PNP, sinabi ni Police General Nartates na kinakailangang matiyak na agad na masanay at malaman ng mga kadete ang tunay na sitwasyon sa labas ng akademya sa sandaling magtapos na sila sa PNPA. Ginawa ng PNP Chief ang pahayag kasunod ng naging pagdalaw nito sa ika-46th PNPA Grand Alumni Homecoming noong Marso 14 sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite. Ayon kay General Nartates, patuloy ang kanilang makikipag-ugnayan sa PNPA para magkaroon ng regular na update at maibigay ang nararapat na suporta sa akademya upang higit pang mapahusay ang mga sistemang pang-akademiko at pagsasanay. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iba pang paksa ng mga balita. Uling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakabagong record low na 59 pesos 87 centavos. Ito na ang ika-4 na sunod na araw ng paghina ng piso laban sa dolyar na nagdudulot ng pangamba sa merkado at sa ekonomiya ng bansa. Nahigitan nito ang dating all-time low na 59 pesos 73 centavos na naitala lamang nitong Biyernes, Marso 13. Bago nito, lumagpak din sa 59.38 ang halaga ng piso kontra dolyar noong Huwebes. Samantala, tiniyak naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na may nakatakdang interbensyon ng BSP upang mapigilan na lumampas sa 60 peso level ang halaga ng piso kontra dolyar. Pasada Balita. Issue ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver at may-ari ng isang pickup truck na nag-viral dahil sa sinasabing insidente na naman ng road rage sa Pasay City. Iginit ni LTO Chief at Transportation Assistant Secretary Marcos Lacanilao na may tuturing ng road rage ang insidente dahil sa inasal ng driver ng pickup laban sa isa pang motoristang sakay naman ng e-bike. Ayon kay Asik Lacanilao, kitang-kita sa viral video ang paghahamon ng away.
at pagmumura pa ng driver ng pickup truck na sinasabing mukhang nakainom ng alak ito, ha? Lumitaw din anya sa inisyal nilang investigasyon na noon pang Setyembre 2022, huling inirehistro ang naturang pickup truck kaya't nangangahulugang paso na ang registration nito nang mangyari ang insidente. Pinahaharap ng LTO sa kanilang Intelligence and Investigation Division ng driver at may-ari ng pickup truck sa Marso 19 upang magsumite ng kanilang sworn statement. Samantala, suspendido na ng 70 araw ang lisensya ng naturang driver habang nakaalarma rin sa LTO ang nasabing bihikulo. Pasada Balita. Labing isang mamahaling sasakyan naman ang isusubasta ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng sealed bidding ngayong araw. Kabilang sa mga sasakyang isusubasta ang isang Ferrari SF90 Stradale 2022 model, McLaren Senna 2021, Toyota Alphard 2019 model, 2023 Land Rover at 2022 Rolls-Royce Phantom. Sama ring i-auction ang Mercedes-Benz AMG GT, Maserati Levant Modena at GMC Yukon XL Denali, SUV ito. Napawang 2020 pataas ang modelo. Nakakumpiska ng BOC ang mga nasabing mamahaling sasakyan sa pamuno ni Customs Commissioner Ariel Limpoposeno matapos mapatunayang may paglabag sa customs law ang mga ito. Pasada Balita. Ipinatutupad na ng Confederation of Truckers Association of the Philippines ang 30% increase sa freight cost o kabuuang bayad sa pagbibiyahe ng mga produkto o kargamento sa gitna ng serye ng big-time oil price hike. Sinabi ni CITA President Mary Zapata na mula March 10, nakipag-ugnayan na sila sa kanilang mga kliyente para maabisuhan ng mga ito sa 30% taas singil sa kanilang mga serbisyo. Ayon kay Zapata, makatutulong para bumaba ang gasto sa freight cost kung masusolusyonan ang port congestion na matagal na nilang iniaapila. Nagpasalamat naman ang CITAP kay Customs Commissioner Ariel Limpoposeno sa ginagawa nitong hakbang para matugunan ang nasabing problema sa mga pantalan. Naniniwala rin sa Zapata na magpapalakas sa tiwala ng mga negosyante at mamumuhunan ang seryosong kampanya ni Commissioner Limpoposeno laban sa korupsyon. Pasada Balita. Sa oras po naganap na alas 7 na ng morning, muli balikan po natin ang mga maiinit po at mga nagbabagang ulo ng mga balita. Tambalang John. Tignan po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Hirit ng Pangulo na emergency powers para kontrolin ang oil excise tax aprobado na sa Kamara ng sabing panukala. Target naman aprobahan ng Senado mamaya. Pasada Balita. Malakihan at utay-utay na dagdag presyo sa mga oil products muling inilarga. Halaga naman ang taas pasahe sa mga PUV, ia-anunsyo na mamaya. Pasada Balita. VP Sara may tugon na sa kanyang impeachment complaint. Pasada Balita. Pagkala sa mayorya sa Kamara, ikinukonsidera na ng National Unity Party. Pasada Balita. Halaga ng piso muling sumadsad sa halos 60 pesos kada dolyar. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, OFW cash remittances pumalo sa mahigit 3 bilyong dolyar nitong Enero. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibaing dagat, Israel at Lebanon magkakasanang negosasyon sa posibleng tigil putukan. Pasada Sa Balita. balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala umakyat bilang world number 29 sa WTA ranking. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, alamin po natin maya-maya ang mga pagkaing nagpapalala ng rayuma. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, film cinematographer na si Autumn Durald Arcapo ugi sa Oscars. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 3 sandali makalipas ang ikapito ng morning. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita, sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang mga report.
Anukalang tapyasan ang excise tax sa petrolyo, wala lang atrasan ayon kay Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang sinertipikahan bilang urgent ang dalawang panukalang batas na may kaugnayan sa presyo ng petrolyo. Payag ng Pangulo, layunin ng mga panukalang ito na bawasan ang excise tax sa petrolyo at amyendahan ng Biofuels Act upang magamit ang mas murang bioethanol. Sinabi ng Pangulo na makatutulong ang mga hakbang na ito upang mapababa ang gasto sa enerhiya at transportasyon. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bahagi ito ng mas malawak na plano ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa presyo ng langis. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Panukalang batas na nagmamandato sa mga law enforcement officer na magsuot ng body camera, approved na sa Senado. Detalye nagbabalik Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Pasado na sa ikatlo at huling pagbansa ng Senado ang panukalang batas na magmamandato sa mga law enforcement officers na magsuot ng body-worn camera tuwing may opisyal silang operasyon. 21 senador ang bumoto ng pabor, walang tumutol at walang nag-abstain, kaya't naaprubahan na sa mataas sa kapulungan ng Kongreso ang Senate Bill 1908. Ayon sa sponsor ng panukala ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator J.V. Ejercito, sa pamagitan ng pagsuot ng body-worn camera, maalis ang pagdududa laban sa mga pulis at mapapangalagaan ang karapatang pantao ng mamamayan. Itinatakda ng panukala ang mandatory na pagsusuot ng body cam ng mga operatiba ng PNP, NBI, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. May nakasaad din dito na minimum technical standards para sa mga gagamiting kamera. Nagtatakda rin ng parusa para sa mga lalabag kabilang ang hindi otorisadong access sa recording, negligent disclosure, tampering, pagsira at iba pang hindi tamang paggamit ng footage. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Tala DOJ, nakiisa na rin sa panawagan sa publiko na magtipid sa kuryente kasunod ng gulo sa Middle East. Gulat naman buhat kay Patrol 24, June Samson. Maging si Department of Justice Secretary Frederick Vida ay nananawagan na rin sa publiko na makiisa sa pagtitipid ng kuryente sa kani-kanilang mga tahanan. Iginiit ni Secretary Vida na ang gawaing pagtitipid sa konsumo ng enerhiya o kuryente ay dapat tulong-tulong o ambag ng lahat. Naniniwala siyang sa pamamagitan nito ay hindi lamang makakatipid ang mga mamamayan, kundi mapepreserba pa maging ang supply na mayroon pa ang Pilipinas. Aminado ang kalihim na nakakabahala ang mga pangyayari at epektong dulot ng kaguluhan sa Middle East, kaya bukod sa pagtitipid ay hinimok din niya ang publiko na patuloy na manalangin. Ang naturang panawagan ay kaugnay sa ginagawang pagtitipid ng enerhiya sa mga opisina ng Department of Justice kung saan ipinatutupad ang ilang mga restrictions o pagbabago sa gawain o trabaho. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagtanggap ng ayuda ng mga jeepney at TNVS driver, tiniyak ni Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakatanggap din ng tig 5,000 pisong cash ayuda ang mga jeepney at TNVS drivers sa mga susunod na araw. Sa pahayag ng Pangulo, binanggit nito na bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang mga tsuper na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag ni PBBM, sa huling linggo ng Marso ay lalabas din ng DOTR ang fuel subsidy sa iba
pang mga nasa hanay ng transport sector. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng paraan upang maibsan ang gastusin ng mga manggagawa sa transportasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ipapabalita, dating Tourism Secretary Cristina Frasco nagsalita na matapos ibakin sa puwesto. Babalita si Riz Calata. Nagsalita na si dating Tourism Secretary Cristina Frasco hinggil sa kanyang pagkakalipat sa posisyong Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Frasco sa tiwala at kumpiyansa ng Pangulo at itinalaga siya sa kanyang kasalukuyang posisyon. Sinabi ni Secretary Frasco na isang karangalan ang magsilbi bilang Tourism Secretary. Kasama ang kanilang mga katuwang sa pamahalaan, mga lokal na komunidad at pribadong sektor. Sinabi ng kalihim na nagsikap sila para palakasin ang ekonomiya ng turismo. Binigyang diin ni Secretary Frasco na bitbit niya ang karanasang ito ng may taus-pusong pasasalamat sa mga manggagawa, komunidad at katuwang sa sektor ng turismo na patuloy na nagpapasigla sa Pilipinas. Inaasahan ni Secretary Frasco na makakasuporta siya sa mga pagsisikap ng administrasyon upang higit pang mapalakas ang katatagan at pagpapanatili ng mga komunidad sa buong bansa. Ako si John Riz Calata, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pangulong Marcos diniyak ng mga pagpapatuloy ng fuel subsidy para sa mga mangingisda at magsasaka. Detalye na nagbabalik muli, Patrol 13, Gilbert Perdes. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda upang mapanatili ang produksyon ng pagkain sa bansa. Sinabi ng Pangulo na mahigit 26,000 na mga magsasaka ang makakatanggap ng tig 3,000 pisong fuel subsidy mula naman sa Department of Agriculture. Samantala, higit 26,000 naman na mangingisda mula sa iba't ibang lugar ang bibigyan ng parehong halaga ng tulong mula naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o yung BFAR simula March 19. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, mahalagang suportahan ng sektor ng agrikultura upang matiyak na may sapat na supply ng pagkain sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sinasesertipikahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ng panukalang batas na naglalayong amyendahan ng Biofuels Act of 2006. Sa liham na ipinadala ng Pangulo kay Senate President Vicente Tito Sotto III, hiniling nito ang agarang pagpasa ng Senate Bill 1965 na nag-aamyenda sa Section 5 ng RA 9367 o Biofuels Act of 2006. Ayon sa Pangulo, layunin ng panukala na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng tumitinding kaguluhan sa Middle East. Inaasahan ding makatutulong ang naturang hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng bansa na makasabay at makaiwas sa posibleng pagkagambala sa supply ng enerhiya sa hinaharap. Samantala, copy furnished naman ang naturang liham. Meron ng copy furnished ang House of Representatives o Kamara at Presidential Legislative Liaison Office para sa kaukulang aksyon. Pasada Balita. Mariin namang itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag ang paratakang ng kampo ng 18 nagpakilalang mga dating Marines na ginigipit sila ng pamahalaan. Ayon kay Director Matibag, posibleng ginawa lamang ito ng mga dating sinasabing sundalo upang baligtarin ang sitwasyon pabor sa kanila at paniwalain ng publiko sa kanilang mga salaysay. In-interview nila yung 16 ng mga vlogger. Napakalino po sinabi ng 2 taon na maayos po ang treatment sa amin, professional po ang NBI. Nagtataka naman po ako na pagka media na po ang kaharap nila, ginigipit sila. At saka meron po mga sinasabing pananakot na ginawa sa kanila, hindi naman po pangalanan at ituro yung mga taong nananakot. Right. Katunayan, tinanong din po yan doon sa interview nila na yun, doon sa 16. Meron po bang nanakot? Sino pong nanakot sa inyo? Wala naman po. Ang sinabi lang, may pumunta po sa bahay namin sa probinsya, tinatanong kung nauwi pa ako ron.
Nanindigan naman si Atty. Matibag na sinusunod lamang nila ang tamang proseso sa pag-iimbestiga sa 18 nagpakilalang dating Marines. Alinsunod na niya ito sa mismong direktiba ng Department of Justice as Ombudsman na magkaroon ng matibay na ebidensya sa akusasyon ng mga sinasabing ex-Marines na ilang government official ang tumanggap ng mga bag na naglalaman ng pera mula sa flood control scandal. Madali pong gumawa ng kwento pero yung ebidensya, yun po yung magkaiba. Hindi po porke salaysay, ayun na yung katotohanan. Hindi ko po sinasabing hindi totoo yung kanilang salaysay. Maaring may nadagdag, maaring may hindi sila sinabi. Kagaya na lang po nung halimbawa na nung una si Secretary De Lima raw, si Congresswoman De Lima, ay maleta, biglang naging paper bag. May mga inconsistencies. Yan naman po ang tinig na NBA Director Melvin Matibag sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa oras sa 14 na sandali makalipas po ang ika-7 ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang, siyempre, malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz, ang bigas. Dahil nagtaas na po ng presyo, actually, yung iba ay nanganganib pong magtaas pa ng presyo ng kanilang bigas. Nasa bilang linya po natin ang National Spokesman po ng Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECON sa katawan po ni Ginong Orly Manuntag. Magandang umaga po, Sir Orly. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Bañez. Good morning, Sir Orly. Yes, po. Maganda umaga po sa inyo at sa inyo po lahat po ng tagapanood at tagapakinig po. Opo, salamat din po Sir Orly sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Impilan. Sir, ang bigas po ay actually magkano ang tinaas? May 2 piso, may 3, may 5 piso pa nga. May 5 piso, mahigit pa. Oo, so Depende sa klase. yes, opo. So ito bang ganitong senaryo sa mga palengke ay aasahan pa ba natin na magpapatuloy? Although, anihan na di ba, Sir Orly? Sa mga susunod na araw, posible pa bang tumaas ang presyo ng bigas? Siyempre, depende ito doon sa pagtaas din po ng ating fuel. Kung tataas po ang fuel at tuloy-tuloy, ito po yung magiging cost ng pagtaas din po ng presyo natin sa logistics. Actually, tama po kayo, nabanggit nyo, anihan natin ngayon. So, good thing po yan na wala tayong problema po sa ating pong supply. Ang problema po natin ay yung logistic cost, transport, siyempre po yung mga drivers natin, kasama rin sa babayaran po, pahinante, toll gate. Kaya po, sa totoo lang, dagdag po yan talaga na presyo doon po sa bigas na ibebenta po natin sa bawat palengke po. Sir Orly, kung halimbawa mang hindi mapigilan, may nakikita ka bang halaga na pwede nating pagbatayan para hindi naman kami magugulat o hindi naman magugulat ang sambayanan kung sakasakaling biglang magpatupad ng ganyang klase ng pagtataas sa presyo, Sir Orly? Balikan natin maya-maya si andyan na. Sir Orly, Alright. go ahead po. Yes, ito na po, nawala kanina, pasensya na po. Alright. Yung tanong ko po, Sir Orly, Yes po. kung halimbawa pong expect na natin na magkakaroon nga ng panibagong pagtataas sa presyo, depende sa galaw sa merkado ng oil products, may nakikita ka bang, kumbagay, basehan kung magkano pa ang ipapatupad na pagtataas sa mga susunod na araw? Sa ngayon po, nakikita po namin yung 2 piso po sa bawat kilo. Yung possible po na taas. Pero kung mas higit pa po dyan, nakikita namin siguro hindi naman siya tama sa panahon na ngayon. Kasi kung baka magkaroon ng speculation yan, kawawa naman yung mga kababayan natin. Sa ngayon po, sa pag-compute po namin, nasa 2 piso po yung nakikita po namin na tamang itataas po na presyo po ngayon. Kahit po magkaroon ng panibagong pagtataas sa produktong petrolyo, Sir Orly, ganun lang ang nakikita niyong pagtataas? Depende po siyempre po sa laki po ng presyo na itataas. Kailangan po namin ma-conflict yan. Siyempre po kagaya ngayon, kung taga Maynila ka po na retailer, pipick up ka sa Bulacan, papunta po doon sa 55 kilometers, balikan po 110 kilometers. So magkano po idadagdag po, plus po syempre yung toll gate natin, di po ba? Yung drivers natin, yung pahinante, yung depreciation po ng sasakyan, isa yan sa mga kinoconsidered po natin. So depende po yan, sir. Kung tataas po talaga ang patuloy na tataas po ang fuel po natin, tataas din po syempre yung presyo po sa logistics po natin. Di ba pwede tayong
patupad ng price ceiling hanggang ganitong limit lang, Sir Orly? Ito po yung nakita po namin narinig po namin o napanood ko po kay Secretary po ng DA na nag-aaralan po nila yung price cap. So siguro po yun po yung pinakamaganda po ngayon na mabilis sa mapagdesisyonan, makapag-usap po ang DA, ang mga retailers, ang mga importers na makagawa po ng isang strategy na mas maganda. Kami po nakikita ko po yung bakit pa tayo pupunta po na halimbawa ng Bulacan. Kung may mga importers naman po tayo dito sa Maynila, ito ang tulungan natin, nabigyan natin ng dagdag na alokasyon para na sa ganon mabawasan po yung pagpunta nila at pagbiyahe po nila. So yung transport cost, malilesen po natin, di po ba? Isa yan sa pwede na pong gawin po ng Department of Agriculture na sa bagay po, meron po kami meeting sa March 23. Isa ho ito sa ihahain po namin sa kanila na mapag-usapan po at mapagkasunduan ng mabilisan po para makatulong po tayo ba sa kasamahan po natin. Lalo na po sa mga kababayan po natin. Opo, Sir Orly, sa tingin ho ba ninyo, sa tansya nyo, sapat ba yung supply natin ng imported rice? Sa ngayon po, yung sa supply po ng imported rice, tuloy-tuloy naman po na meron pong dumarating. Okay. Sa katunayan nga po, yung pong January, meron pong naibigay na 450,000 metric tons. Ngayon pong February, ganun din po. Ngayon naman pong March, April. At ito nga po sa March 23, pag-uusapan naman po yung para po sa Mayo po at onwards na importation natin dahil malapit na po yung, after po kasi ngayon nag-harvest po tayo. Peak harvest po ngayon, itong March at April. So ito po yung sinasabi po natin na tulungan naman natin mga local nating farmers. At after po nito, papasok naman po tayo sa May, early lean months hanggang June, July. Ito naman po yung peak season po ng lean month season sa susunod po na quarter. So yun po yung mapag-uusapan po sa March 23 natin. Po. Tama rin po ba sa pag-uusapan niya, Sir Orly, yung posibleng pagpapanagot or ika nga'y paghadlang sa mga nananamantala, yung mga hoarding at saka yung mga sinasabi nilang trader na nang aabuso, Sir Orly? Tama po yun, tama po yun. Kailangan po syempre mapag-usapan po yun na hindi naman po maging pasakit po sa mga kababayan po nating dagdag po na presyo. Kung aabot yan ng sobrang taas, kawawa naman po talaga mamimili po natin. At mapapag-usapan din po ba dyan yung talagang tunay na problema ng mga magsasaka na dumarating sa puntong ang natitira na lang sa kanila yung inutang nila at yung pang-araw-araw nilang gamit na bigas? Tama naman po. Pero sa ngayon po, baliktad po yung nangyayari. Sobrang saya po ng ating mga Mataas ang magsasaka palay para po ngayon. sa kaalaman. Napakataas po ng palay. 33, 34 po ang palay. Ang sariwa po, 26 to 27 pesos per kilo. Yun po yung katotohanan ngayon. Napakaganda po ng kita ng ating mga magsasaka po sa panahon ngayon. Alright. Nga lang, mga Taas din ang presyo ng bigas diba? sa Mga retailer, merkado. di ba? Nagtaas din. Yun po yung, mga consumer naman ang mga problema. Yun naman po yung isa natin doon na kabaligtaran po. On the other side of it, na kapag mataas po yung presyo ng palay, syempre po, tataas po yung presyo ng bigas. Kaya nga po, ang tanong natin dyan, dapat na pag-usapan, magkano po ba yung tama at sapat, nakita na magsasaka, para masabi po natin, hindi po sila lugi, kumikita po sila, at sila yung masaya at magtatanim muli sa sunod po na. Dapat may certain Po ba? threshold na, kumbaga, kung saan magmi-meet na presyo dyan eh. Yung ibang Tama babangga yung presyo na... May middleman eh. Yun pa nga Di ang ba? problema, di ba? May Tayo middleman. nagkakatalo eh. Hindi pa ba nawawala yung middleman? Hindi pa ba nawawala yan, Sir Orly? Di ba pwedeng wala sila, Sir Orly? Hindi ho maiwasan kasi ho sa mga bawat bukid po sila po nandyan. Mga makasaka po kasi natin nag-harvest po isang hektarya, mga 100 kabans lang po yan. Yung katabi naman is ganito. So sila yung kadalasan po ng mga nagko-consolidate po dyan. At hindi nawawala po talaga doon, lalo na po sa kanayunan na hindi po naman abot talaga ng National Food Authority para mapili yung kanilang palay. So, dapat lang po talaga, tama po kayo, merong threshold sa bawat supply and value chain na maiwasan po talaga natin yung anumang pagkasamantala po sa presyo. Oo nga, lalo nga ngayon, Sir Orly, na hanggat hindi natitigil itong gera, ano na lang gagawin natin, di ba? Hintayin na lang natin na tumaas ng tumaas hanggang sa wala na tayong magawa. Di ba? Kailan pa titigil yan? Yung gera na yan. So, dapat, kumbaga, solusyonan na ora mismo
di ba? Ng Tama gobyerno. po kayo. Parang programa. ano? Kaya Mismo. ito rin naman po yung sinasabi rin po namin sa DA. Okay naman po ang ano ng DA dahil meron patawag po na meeting sa March 23, mapag-usapan po lahat ng concern, lalo na nga po itong sa pagtutok po ng giyera sa Middle East. So meron po tayong dapat talaga na maaksyonan, madesisyonan po na maaga. Number 1 po, yung supply natin, kamustahin natin, di ba? Yung harvest season natin, kamustahin din natin. At Opo. syempre po yung presyo po sa merkado na talagang dapat reasonable para Dapat makabili po bantayan. yung mga kababayan po natin. Opo. Pwede bang mag-suggest, Sir Orly, na Ay, opo, sir. ipanukala niyo po sa inyong pagpupulong yung mga mapapatunayang nagsasamantala, ibala sa kanyon papuntang Middle East. Para mabawasan Sabihin yung po mga natin abusado. dapat po, sir. Dapat po sir, sa Congress po yun para mayroong batas. Napagahan ko lang po, Sir Oli, mga kabalitaan, medyo mabigat kasi lahat tumaas eh. Lahat nagmamahal. Walang bumababa eh. Ito yung ayaw natin na Itong nagmamahalan. pagmamahal ang pinakaayaw ng mga tao eh. Sir Orly, baka meron ho kayo mga karagdagang pang panawagan sa atin pong mga kababayan na ewan ko na lang kung ano pang Anong sinturon. higpit pa ang gagawin. Ay, baka iba wala Sige po, nang salawal. Siyempre po, una-una sa mga kababayan po natin, talaga po konting tiis pa po sa nangyayari po ngayon. At kami naman po sa hanay po ng Grecon, minamabuti po namin yung social responsibility po namin na maibenta po yung bigas talaga na sa reasonable presyo at tama lang po talaga para po makatulong din po kami. At sa mga kasama po namin sa rice industry, ito po yung panahon na makapagtulong-tulong po tayo, maiwasan po natin yung hindi maganda, lalo na po sa presyo po ng ating pong pangunahing produkto po, ang bigas. Siyempre po, andyan po ang DA. Sa March 23 po, inaasahan po namin na magkakaroon ng magandang resulta ang meeting po namin sa rice stakeholders po. Maraming salamat po. Opo. Thank you, sir. Good morning. Salamat po, Sir Orly. Magandang umaga rin po. Ingat po Good luck kayo. sa Good ating luck lahat. po. Good luck Thank sa you. ating Thank you lahat. po. Thank you po. Ingat po. At patnubayan nawa tayo ng poong may kapal. Dahil Ano, parang pastor ka na magsalita. Kung ipanalangin mo, unang-una, lahat ng mga abusado. Mga ganid. world peace. Ganid. Ganit talaga. Dalawang pangalan pinagsama yan. Sino? Ora mismo. Commercial ka na. Alright. Maraming salamat si Ginong Orly Manuntag, ang National Spokesman po ng Grains Retailer Confederation of the Philippines. Rekosada Balita. At babalik po kaming muli makalipas lamang ilang mga paalala oras. Doc Winner! 26 na sandali makalipas ang ikapito ng morning. Na may pinakamagong multi-millionaire na sa isang senior citizen mula General Santos City matapos mapanalunan ng mahigit 39 million pesos na jackpot prize ng Lotto 642 draw. Ayon sa PCSO, natapos na ng Lotto winner ang buong validation process at personal lang kinubra ang kanyang premyo sa main office nito. Nabatid na napanalunan ng senior citizen ang jackpot prize sa pamamagitan ng winning combo na 33, 32, 18, 01, 10, 04. Paliwanag ng winner, 10 taon na siyang regular Lotto player at patuloy siyang naging positibo sa buhay para sa kanyang pangarap na maging milyonaryo. Kabilang sa plano ng Lotto winner ang mag-invest sa mga property at pumasok sa negosyo para mapanatili niya ang biglaang pagyaman. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. O eto pa, at alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Engineer Ronald Contino, di ba? Kaya't lagi pong tatandaan, sa bawat taya may kawang gawa. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa
Sa oras po, naganap na alas 7:31 na po ng umaga. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang pang mga reports. Saktong-sakto ito. Pagmamahal. Bus na may pagmamahal. Bakit ka mo, winner? Bus na may pagmamahal. Libreng sakay sa love bus. Ay, anong biyahe naman yan? Ha? Hindi ko lang sa biyahe nito. Tuloy sa 3 lugar Yun lang. sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, bumiyahe na tayong muli. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na samantalahin ang libreng sakay sa ilalim po yan ng Love Bus program ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, patuloy na pinatutupad ang programa sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao upang makatulong sa pagtitipid ng pamasahe ng mga mananakay. Binigyan din ng Pangulo ng malaking tulong ang libreng transportasyon, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga manggagawa at estudyante sa araw-araw na biyahe. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pamilya Villar at iba pang sinampahan ng reklamo ng SEC pinapaharap na sa DOJ. Detalye nagbabalik, Patrol 24, June Samson. Obligadong humarap ng personal sa Department of Justice Panel of Prosecutors ang pamilya Villar na naharap sa reklamo ng Securities and Exchange Commission. Ito'y matapos na pinagbigyan ng DOJ ang mosyon ng mga Villar na makapagsumite ng kanilang counter affidavit sa April 20, 2026. Sa preliminary investigation kahapon ay inirekomenda ni Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong na personal na humarap ang mga respondents sa panel sa nasabing petsa upang maiwasan ang anumang pagdududa kung tunay na pinanumpaan ang kanilang mga salaysay. Ang reklamo ng SEC ay market manipulation, insider trading at pagbibigay ng maling impormasyon na umano'y nagdulot ng maling pagtaas umano ng presyo ng shares ng kumpanya at naloko ang publiko na posibleng paglabag sa Securities Regulation Code. Kabilang sa mga respondents sa reklamo, sina dating Senator Manny Villar, chairperson ng Villar Land, dating Senator Cynthia Villar at mga directors na sina Manuel Paulo Villar, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar at iba pa. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Mactan Expo Center sa Cebu magpapalakas sa turismo at events industry ayon kay Pangulong Marcos. Sa pang-report, bukod kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Inaasahang magpapalakas sa turismo at negosyo sa Cebu ang bagong bukas na Mactan Expo Center sa lungsod ng Lapu-Lapu. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang payag matapos pangunahan ang inaugurasyon ng modernong convention facility kung saan binigyan din niya ang papel nito sa pagpapalago ng turismo at ng meetings industry ng bansa. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang pasilidad upang mas mapapalakas pa ang posisyon ng Cebu bilang pangunahing destinasyon para sa iba't ibang mga meeting at exhibitions o mga komperensya na mahalaga sa patuloy na pagbangon ng sektor ng turismo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, posibleng maging ground for disbarment ang mga pahayag ng ilang abogado sa media na nakababastos sa mga kababaihan. Ito naman ang tugon ni dating Integrated Bar of the Philippines National President Domingo Cayosa sa kontrobersyal na pahayag ni Quezon City Representative Jesus Bongsuntay na isa ring abogado kaugnay sa isang aktres. Gayunman sinabi ni Atty. Cayosa na mabibigyan naman ng patas sa pagtrato ang bawat panig sakaling
may reklamo laban kay Congressman Suntay. Yes, it is yun nga sinasabi ko, yung violation po ng mga canon sa amin at propriety and our oath to act with utmost civility. Not necessarily disbarment, but it is a ground for an ethics complaint against any lawyer, including Congressman Suntay. Of course, didinggin naman yan, magkabilang panid, mag-explain siya at depende yan sa gravity. Kasi meron hong serious, less serious, at saka light offenses. So magkakaiba ang niyan, ang penalty. Ano po ang tinig paliwanag ni dating IBP National President at Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Halos kalahati ng mga Pilipino ang nagpahayag ng distrust at disapproval kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang mayorya naman ng mga Pilipino ang patuloy na nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Batay sa first quarter 2026 ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, 44% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala kay Pangulong Marcos. 35% ang nagtitiwala sa kanya habang 21% ang undecided. Bagya namang mas mataas ang disapproval rating ng Pangulo na nasa 45%. 36% naman ang kanyang approval rating habang 20% ang undecided. Samantala, 54% ang nagtitiwala kay VP Sara habang 26% ang walang tiwala at 20% ang undecided. 55% naman ang approval rating ni VP Sara, 27% ang disapproval at 18% ang undecided. Isinagawa ang survey noong nakarang Pebrero 27 hanggang Marso 2 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents na hindi po kami kasama. Pasada Balita. Umakyat na sa kabuuang 646 reports ang natanggap ng Department of Energy laban sa mga gasolinahan sa gitna ng serye ng mga tinatawag na mega super oil price hike. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, natanggap ang mga naturang report sa pamamagitan ng inulunsad ng eGov portal ng DOE at DICT. Pinakamarami ang naitalang report noong Marso 9 na umabot sa 344, sinundan ng 190 noong Marso 10, 70 noong Marso 11, 24 naman noong Marso 12 at 11 noong Marso 13. It ni Yusek Fuentebella, naresolba na ang 4 sa mga reklamo, 58 ang naisara na, habang 584 naman ang nananatiling bukas. Sa ngayon, sumasailalim ang mga report sa validations ng DOE Oil Industry Management Bureau bago pag-aralan ng legal team kung kakasuhan ang mga inirereklamong gasolinahan. Pasada Balita. Inumpirma ng Embahada ng Pilipinas ang pagkakaaresto sa 2 Pilipinos sa United Arab Emirates kasunod ng sinasabing pag-post nila ng missile attack sa UAE sa gitna na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Embahada, magbibigay sila ng legal assistance para sa 2 OFW at titiyakin nilang makatatanggap ng updates at suporta ang kanilang pamilya. Samantala dahil sa nagpapatuloy ang investigasyon at bilang paggalang na rin sa hiling ng kanilang pamilya, hindi isa sa publiko ng Embahada ang pagkakakilala ng dalawa. Sa ngayon nagsumite na rin ang request ang Philippine Embassy sa mga otoridad sa UAE para payagan na magkaroon ng consular visit para sa mga naarestong Pilipino. Pasada Balita. Maglalabas na ng Strategic Oil Reserves ang International Energy Agency upang makatulong na mapigil ang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa naturang ahensya, agad na ilalabas ang reserbang langis sa Asia habang sa Amerika at Europe inaasahang magsisimula sa katapusan ng Marso. Nasa mahigit 271 million barrels ng langis mula sa mga reserbang hawak ng mga miyembrong bansa ang IEA ang planong ilabas sa pandaigdigang merkado. Bagamat hindi miyembro ng IEA ang Pilipinas at walang direktang access sa mga reserbang ito, umaasa naman ang Department of Energy na makatutulong ang pagdami ng supply upang makontrol ang presyo ng langis.
Pasada Balita. Matapos namang sertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8469 o panukalang amyendahan ng Biofuels Act of 2006. Sa ilalim ng panukala, amyendahan ng Section 5 para bigyang kapangyarihan si Pangulong Marcos na suspendihin ang obligadong paggamit ng biofuel sa loob ng 1 taon kung hindi bababa sa 5% ang presyo ng blended fuel. Ayon kay House Committee on Energy Chairman at Palawan Representative Jose Alvarez, layunin ng panukala na protekta ng mga Pilipino laban sa epekto ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Iginit naman ng mababatas na hindi tatalikuran ng panukala ang pangmatagalang layunin ng bansa sa paggamit ng renewable energy, bagkus ay magsisilbi lamang na agarang tulong sa mga driver, magsasaka at mangingisda sa panahon ng matinding krisis. Pasada Balita. Inimok naman ni dating Albay Congressman at kasalukuyang chairman ng Institute for Risk and Strategic Studies Incorporation, Joey Salceda, ang DOE na pag-aralan ng pagpapatupad ng cost plus pricing rule para sa mga produktong petrolyo. Ito upang protektahan ang mga consumer laban sa profiteering o pananamantala sa gyera sa Iran upang pataasin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Chairman Salceda, sa ilalim ng cost plus pricing, uobligahin ang mga oil company na ideklara ang kanilang acquisition costs at limitahan ang retail margin sa isang patas na markup. Niwala ang dating kongresista na isa ring ekonomista, patapos na ang krisis sa presyo ng langis pero nagbabala pa rin ng mga regulator na bantayan ng mga oil company upang tiyaking magiginhawahan ang mga consumer sa pagbaba ng global price ng langis. Pasada Balita. Target naman ng Department of Social Welfare and Development na isunod ang mga jeepney driver sa National Capital Region sa pamamahagi ng cash assistance. Bunsod ito ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, target nilang simulan sa Lunes, Marso 23 ang payout para sa mga jeepney drivers na apektado na pagsirit ng presyo ng langis. Nilinaw naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez na ito na nga, hiwalay pa ang fuel subsidy na ipamamahagi ng DOTR sa cash assistance ng DSWD sa mga PUV drivers. Inihayag ni Lopez na posibleng sa huling linggo pa ng Marso nila simulan ang pamumudmod ng subsidiya para sa mga apektadong tsuper. Pasada Balita. Ibinunyag ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kaugnay sa implementation ng Anti-Bullying Act na malaki ang epekto ng mga kaso ng bullying sa pagkatuto ng mga estudyante. Sa pagdinig, ipinresinta ni EDCOM-2 Technical Specialist for Basic Education, Riz Comia, ang mga epekto ng bullying sa pag-aaral tulad ng pagbaba ng score sa mga pagsusulit ng mga estudyante. Ayon kay Comia, batay sa 2019 trends in International Mathematics and Science Study, lumitaw na bumaba ng 41 points ang score sa math at 52 points sa science ng mga estudyante na nabubuli kada linggo kumpara sa nabubuli kada buwan. Iba pala to ha. Habang sa 2022 Program for International Student Assessment naman, 43% ng female learners at 53% ng male learners ang nakaranas ng bullying ng maraming beses sa loob ng isang buwan. Samantala, kabilang naman sa administrative issues hinggil sa bullying, ang underreporting at kawalan ng mga tauhan na nangangasiwa sa mga kaso nito. Pangulong Marcos nagdeklara ng special non-working day sa 3 lugar sa bansa. Kung saan yan, alamin natin ang detalye, nagbabalik Patrol 13,
Gilbert Perdes. Naglabas ng mga proklamasyon ng Malacanang na nagdedeklara ng special non-working day sa dalawang bayan at isang lungsod sa bansa ngayong Marso. Sa ilalim ng Proclamation number 1190, idineklara ang Marso 16 bilang special non-working day sa Pura Tarlac bilang pagdiriwang ng Panagyaman Festival. Samantala pa sa Proclamation number 1191 naman, idineklara ang March 19 bilang special non-working day naman sa bayan ng Dingra, Ilocos Norte. Kaugnay pa rin naman ng pagdaraos ng Ani Festival. Batay naman sa Proclamation number 1192, itinakda ang Marso 23 bilang holiday naman sa lungsod ng Malaybalay sa Bukidnon bilang kapalit ng ika-28 charter anniversary nito na tumapat sa linggo Marso 22. Nilagdaan ang mga naturang proklamasyon ng Executive Secretary Ralph Recto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balitang pangkalakalan. Tumaas sa mahigit 3 bilyon dolyar ang cash remittances sa mga overseas Filipino worker nitong Enero kumpara sa $2.9 billion sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mababa ito kumpara sa $3.5 billion na naitala naman noong Desyembre, na karaniwang mas mataas dahil sa holiday spending. Batay sa datos ng BSP, umabot sa $2.4 billion ang ipinadadalang remittances ng mga land-based worker, habang $610 million naman ang nagmula sa sea-based workers. Samantala, ang kabuuang personal remittances na kinabibilangan ng mga padala sa pamamagitan ng bangko, informal channels at remittances in kind ay tumaas din sa $3.4 billion mula sa $3.2 billion noong nakaraang taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inaasahang mag-uusap ang Israel at Lebanon sa mga susunod na araw upang talakayin ang posibleng tigil putukan sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa mga opisyal ng Israel, layunin ng negosasyon na makamit ang matibay na ceasefire at ang pagdisarma sa grupong Hezbollah. Nakahanda ng delegasyon ng Lebanon para sa posibleng pag-uusap, ngunit wala pang itinatakdang petsa. Matatandaang lumala pang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa nitong Marso 2 nang magpakawala ng mga raket ang Hezbollah patungong Israel bilang resback sa pagkamatay ng pinuno ng Iran. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Congratulations nga pala kay Alex Ayala. Oo. Talagang napakalaking Tindi tag-number ng pag-angat niya. 29. Sobrang, Historical yan. siya pa lang, no? Siya pa historical lang yan. sa mga Pilipino ang... Buong Asia eh. Buong Asia yata. Alamin natin. Okay. Pero matindi yan. Ayos yan. Filipina tennis sensation Alex Ayala umakyat bilang world number 29 sa WTA rankings. Alamin po natin ang sports update mula po sa ating sports analyst. Walang iba kundi, siyempre, kaya siya nandito sa Aliw Channel 23 at DWIZ dahil siya po ay si Jordan Gutierrez. Muling umangat ang pwesto ni Filipina tennis sensation Alex Ayala sa latest Women's Tennis Association rankings. Pumwesto si Ayala sa kanyang pinakabagong career high ranking na rank 29. Matatandaang nasa rank 32 pa ang tennis star nitong makalipas sa 2 linggo habang naglalaro pa sa BNP Paribas Open sa Indian Wells sa California. Samantala, sunod na maglalaro si Ayala sa Miami Open kung saan haharap siya sa mga top world tennis players sa buong mundo. At yan ang aking sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Engineer, Werner Contehino, mga kabalitan, kabalitaktakan, nakakaranas ka na ba ng
Rheumatism. Ayon sa mga health expert, may mga pagkaing maaaring magpalala pa sa rheuma o arthritis. Arthritis. Arthritis Pero pala. may nagsasabing magkaiba ang rheuma at arthritis. Iba yun? Kabilang dito ang mga processed food, fried food, refined carbohydrate tulad ng tinapay at kanin, dairy product at mga pagkaing mataas ang sugar level. Parang sinabi nyo na lang na huwag na kayong kumain. Ipaniniwanag ng mga eksperto na ang pagkain ng mga nabanggit na food maaring mag-trigger sa pamamaga sa katawan. Sus, Maria Josep! Iba boses mo nun Rayuma lalamunan mo, engineer Kaya payo ng mga doktor sa mga may rayuma na laging maging maingat sa mga pagkain kinakain at panatilihin ang malusog na pamumuhay upang makatulong sa pagkontrol ng sintomas ng rheuma. Yung pala yun. Linawin lang natin yung sabi ng mga doktor, yung rheumatism ay is a broader term For arthritis. for pain, diba? For any pain na What about arthritis? yung arthritis ay kabilang doon sa rheumatism. Parang masakit siya. Parehas pa rin masakit. Wala naman pa pinagkaiba. Masakit talaga. Lalo pag yuyuko ka. Masakit talaga. Pag iniwan ka ng mahal. Mahal talaga. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. May rayuma rin to. Sigurado ba? Meron yan. Meron yan. Siyempre. Simple lang. Hindi naman Kami yung nawawala. boses niya parang meron yung Phil-Am cinematographer na si Autumn. Ang ganda ng pangalan. Ayusin mo. Autumn Gerald Arcapo, wagi sa Oscars. Alamin po natin ang showbiz chika mula kay Bini Bigoteng Anton. Para sa aking balitang showbiz, nagdala ng panibagong karangalan para sa bansa ang Filipina-American cinematographer na si Autumn Gerald Arcapo matapos masungkit ang Best in Cinematography Award sa prestiyosong Academy Awards o Oscars. Kinilala si Autumn sa kanyang cinematic contribution para sa vampire thriller film na Sinners. Si Autumn ang kauna-unahang babae at Filipina na nanalo sa naturang kategorya na Oscars. Maliban dito, wagi rin ang Sinners sa iba pang kategorya tulad ng Best Original Screenplay, Best Original Score at Best Actor para kay Michael B. Jordan. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impirang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito, good news natin 3 Filipino educators mula sa De La Salle College of St. Benilde ang lumahok sa kauna-unahang Tokyo International Deaf Arts Festival na idinao sa Zakonji Public Theater sa Suginami City, Japan. Kasama nila mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, Italy, South Korea, United Kingdom at Amerika na inorganisa ng Deaf Art Society of Japan upang ipakita ang kahalagahan ng mga natatanging likhang sining ng mga deaf artists mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binubuo ang delegasyon ng Pilipinas ni Michael Vea, Shaquille de Guzman at Francis Ethelbert Pagaduan mula sa School of Deaf Education and Applied Studies ng kolehiyo. Nagbahagi rin ang mga nasabing grupo ng mga kwento gamit ang Filipino Sign Language at nag-lecture tungkol sa pag-unlad ng FSL Literature sa Pilipinas, isang larangang matagal nang isinusulong ng kanilang institusyon. Samantala, tinaguri ang kauna-unahang deaf Filipino na sumali sa Sign Slam, si Pagaduan, isang international na paligsahan sa visual poetry at storytelling sa naturang bansa. Pasada Balita. Very good at ipagpatuloy pa ninyo ang inyong mga gawain na nakakatulong sa ating mga kababayan, lalo sa mga PWD. Diba? So, congratulations po sa inyo. O siya, tayo po ay pansamantala na pong nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Drew Nasino, Johnny Bañez, nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama. At susunod na po, standby lamang po, kompletos Ricardos. Nandyan na po sila, walang iba.
Karambola, oras natin, Doc Winner! Ilang segundo na lamang, ilan? 52 seconds na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 8. Tayo po ay, syempre, Pasada Balita. Happy weekend! Ingat! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga